sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa panibagong pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng kanyang mga salita. Sa oras na ito, bago tayo mag-aral, awit tayo ng isang awit. Nandiyan na po yung lyrics sa comments, nakapin sa description. Medyo mahirap-hirap pero huwag nating awitin. Standing on the Promises of God. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see, perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes me. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternity by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Tayo manalangin. Salamat po sa inyo, aming Ama. Salamat sa mga pangako na lagi ninyong isinasa katuparan at pinapakita, Panginoon, sa amin sa araw-araw. At sa mga pangako na inyo pang isasa katuparan, Panginoon, sa mga susunod na panahon, hindi kami mag-aalala, hindi kami matatakot, Panginoon, dahil kayo na Diyos ay maasahang tunay, O Diyos, tapat sa inyong mga pangako. Kaya sa oras na ito, muli hinihiling namin ang paggabay po ninyo sa tulong ng Banal na Espiritu. Maunawaan po namin ang inyong salita, inyong mensahe sa umagang ito, O Diyos, na magbibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Dahil kayo, Panginoon, aming Diyos, ay aming pag-asa. Salamat po sa inyo at pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po muli sa bawat isa.
Salamat sa Diyos dahil sa panibagong pagkakataon na tayo ay patuloy na magamit ng Panginoon sa gawain na ito. Bago po tayo magpasimula, binibigay ko lang po ng paanyaya ang bawat isa na samahan niyo po kami sa pananalangin. Ngayon po ang Pastora Never at ang Pastor Limwell ay nasa UAE, no, para sa mga darating na event ngayong week, dahil magkakaroon po doon ng General Assembly at revivals, no, ng mga churches po doon sa UAE, sa Dubai, sa Sharjah, sa Ajman at sa Abu Dhabi. Kung meron po kayo kakilala na nais nyong padaluhin o meron tayong mga kapatiran doon na hindi pa alam na meron pong gawain doon, pwede po kayo makipag-ugnayan sa akin at atin po silang ipapollow up para turo kung saan ang gaganapin ang gawain. At salamat sa Panginoon dahil nung Friday sila nakarating, saglit lang po sila sa lugar ng UAE, hanggang June 10 lang po sila. Pero salamat sa Panginoon, itong nakalipas na araw at kahapon ay maganda agad ang ginagawa ng Panginoon sa mga gawain natin doon. Kaya sama po natin sila sa panalangin na maging matagumpay po ang gawain ng Panginoon at maranasan ang lubusang pagkilos at spiritual na pagpapalay matanggap ng mga kapatid natin sa lugar ng UAE. Salamat sa Panginoon. Nadako tayo dito sa ating pag-aaralan, dito sa Standing on the Promises. Itong Standing on the Promises ay kinompose ni R. Kelso Carter. Itong taong ito ay maraming kakayanan, maraming skills at maraming interest noong 1886. Kung mapapansin natin na yung kanta ay parang pa-marching, na parang pa-sundalo, parang papunta sa digmaan, dahil nung panahon na kinocompose niya yung kantang ito ay siya nagtuturo sa isang military school. Kaya mapapansin natin yung military background nitong kantang ito. Ngayon sa mundong ito na ating kinagagalawan, marami ang tao na sanay, o kaya ay danas natin ang mga tao na mahilig bumali ng mga pangako. Alam kong bawat isa ay nakaranas na ng pagkakataon na sila'y pinangakuan, tayo ay umasa, tayo ay naghihintay, pero sa bandang dulo ay babaliin din pala yung pangako. At may pagkakataon na sa ating makataong kaisipan, iniisip natin na ang Panginoon ay parang tao kung mangako. Dahil sa mga sakit na naranasan natin, no, at sa ating mga pinagdadaan at mga experiences na ating naranasan, no, sa mga inaasahan natin ng mga nangako sa atin. At alam kong marami sa atin dito meron ng maraming ganong karanasan na pinangakuan, umasa at hindi rin naman na isa katuparan. May mga pagkakataon kasi na kaya hindi o binabali yung pangako, at hindi na isa sa katuparan. Iniisip natin na kailangan ay yung relasyon natin dun sa nangako ay maayos. No? Na kailangan hindi natin sila ma-disappoint. Na once na ma-disappoint natin sila, no, tayo ay mangangamba na baka hindi na ituloy yung pangako nito. Baka hindi niya tuparin yung kanyang binitawang mga salita. It is true, no? Kahit tayo ang nangako, pero pag yung pinangakuan natin ay hindi naging matino o kaya ay may ginawang hindi mabuti sa ating harapan o sa ating likuran at nalaman natin yung bagay na iyon, ang hirap nang tuparin yung pangako, di po ba? Ang hirap nang tuparin yung nabitawang salita kasi feeling natin hindi na nila deserve yung pangako na ating binitawan, no? Kaya on both parties, yung kabila gusto niya para maisakatuparan yung pangako ay nasa maayos na kalalagayan palagi o kaya maayos na relasyon siya dun sa tatanggap ng pangako. Yung tatanggap naman ng pangako, nais niya na hindi gumawa ng ikasasama ng loob ng nangako, no, para masigurado talaga, no, yung pagtupad ng pangako.
Yun yung doon tayo nagkakatalo-talo yung pagsigurado sa pagtupad ng pangako. Pero dito sa mundong ito, napakahirap ng magtiwala sa mga nagbibigay ng pangako dahil nga sa ating mga nararanasan. Bibihira yung mga kapatid natin sa Panginoon o kaya mga kaibigan na talagang maasahan kapag sila ay nangako. Kaya kapag tayo ay humingi ng tulong, humingi tayo ng gabay, humingi tayo ng saklolo at sinabi nila na tayo ay tutulungan, napakahirap ng magtiwala. Although merong mga tao talaga na tumutulong sa atin, pero most of the time sa mundong ito na very unpredictable na, actually palala na ng palala, ang hirap ng magtiwala sa mga nangangako. At yung ganong klaseng kaisipan ay nadadala natin minsan sa Panginoon na iniisip ng mga tao, hindi man natin sinasambit, pero sa likod ng ating isip, at the back of our minds, ang ating kaisipan ay gumagana na parang ganito. Kailangan ay hindi ko ma-disappoint ang Panginoon para matupad niya yung kanyang pangako. Baka hindi natuparin ng Panginoon ang kanyang pangako kasi napakahirap naman ang bagay na ito. Pero tingnan natin, meron tayong dalawang pupuntuhin ngayon. Una ay, bakit kailangan nating manindigan sa pangako ng Panginoon? At pangalawa ay, paano tayo maninindigan sa pangako ng Panginoon? Sa Tagalog po kasi ng kantang ito ay maninindigan sa pangako. Manindigan sa pangako. Bakit natin kailangan manindigan sa pangako ng Panginoon? Sa isang isang sikat na manunulat, ang pangalan ay Jennifer K. Dean, meron siya binanggit na kataga, at sabi niya doon sa English, a promise is only as good as the person who makes it. Na yung pangako raw ay magkakaroon ng halaga, depende dun sa nagbigay ng pangako. For example, ako ay may kakayahan lang na sabihin natin magbigay ng bigas, na 1 kilo. At ako na mangangako dun sa tao na bibigyan ko kayo ng 1 kilong bigas bukas, alam nila na may halaga at mangyayari kasi alam nila na kaya ko magbigay ng bigas na 1 kilo lamang. So, a promise is only as good as the person who makes it. So, yung karakter ng promiser, yung karakter na nangangako, ang nagbibigay ng halaga dun sa kanyang pangako. Kung sino yung nangako, yun yung halaga ng kanyang pangako. Naintindihan niyo po ba? Kung sino yung nangako, yun yung nagbibigay ng halaga, gaano kabigat, gaano katindi, gaano ba kasigurado yung kanyang pangako. Ngayon, sa kaso ng natin ng mga anak ng Diyos, sino ba yung nangako sa atin? Siya ba ay pipitsugin lamang? Siya ba ay taga dyan lang sa kanto? Siya ba ay may onting kakayanan? Ang nangako sa atin mga kapatid ay Diyos na totoo. Ang Panginoon nating Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na tunay at di nagbabago, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya ang nagnangako sa ating lahat na mga anak ng Diyos. Napakadami ng pangako na binigay ng Panginoon sa atin. At kung titignan natin kung sino yung nangako at ang kanyang mga pangako, mapagkakatiwalaan talaga natin na mapangyayari yung mga pangakong iyon. Kasi katulad ng sinabi natin kanina, a promise is only as good as the person who makes it. Kaya siguradong sa ating case, sa ating side, napakadaling pagkatiwalaan talaga ng Panginoon. Tayo ay marami pang sa mundong ito, marami tayong ginagawang pagche-check, pagsisigurado para lamang masabi na kakatiwa-tiwala yung tao. Sa atin na mga anak ng Diyos, ang ating Panginoon, kung ating siyang pag-aaralan, ating sasaliksikin, ating kikilalanin, sigurado talaga na kanyang tutuparin ang kanyang pangako. Nung si Moses ay ipapadala ng Panginoon, sabi ni Moses, sinong sasabihin ko na nagpadala sa akin?
Yung sabi niya sa English, I am, no, who I am. Ako ay si ako nga. Ibig sabihin nun, ako na makapangyarihan, ako na walang hanggan, no, ako na nangako, ako na lumikha, ako ang nagsugo sa iyo. Ako nga, I am who I am. Ibig sabihin, isa pang ibig sabihin ng mga kapatid, kung ano siya noon, siya pa rin hanggang ngayon at magpakailanman. Kung siya ay makapangyarihan, no, noon pa man, hanggang ngayon ay siya ay makapangyarihan. Kung siya ay tapat, noon pa man, hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, siya ay mananatiling tapat kailan pa man. He is constant. He never changes. Hindi katulad ng mga tao, at lagi na natin ito naririnig, hindi katulad ng mga tao na pabago-bago, ang Panginoon nating Diyos na nangako ay hindi magbabago kailanman. He will remain faithful. Lagi nating sinasabi ito, kahit hindi tayo magtapat, mananatili siyang tapat. No? Kahit tayo ay hindi na maging tapat, ang Panginoon in His character ay mananatiling tapat. No? Ano ibig sabihin nun? Abusuhin natin ang katapatan ng Panginoon. Gusto lang sabihin ng talata doon ay, kapag tayo ay hindi naging tapat, hindi magbabago yung karakter ng Diyos. Meron kasi mga tao na kapag yung karelasyon niya o kaya ay kanyang kaibigan o kung sino man ang kanyang tao ang kanyang may relasyon, pag nakita niya yung kanyang kaibigan, kapatid, kasintahan na hindi na naging tapat, yung kanyang loyalty o katapatan dun sa karelasyon niyang hindi naging tapat ay mawawala na din. Pero sa Panginoon, kahit tayo ay hindi maging tapat, mananatili pa rin siyang tapat. Hindi siya nagbabago. Ano kung ikaw ay hindi maging tapat? Hindi ako magbabago. He is God. He is constantly faithful. Tayong tao, pwede pa tayong magbabago-bago, pero ang Panginoon, He is constant. He will remain faithful. Kaya nga makikita natin mga kapatid, balik tayo dun sa a promise is only as good as the person who makes it. Kaya yung mga pangako binibitawan ng Panginoon at binigay ng Panginoon na makita rin natin sa kanyang mga salita, alam natin na siguradong mapangyayari ang bagay na ito. At isang patunay na gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako. No. At talagang isa sa katuparan niya ang kanyang mga salita, makita natin ito sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Na Genesis pa lamang nagbanggit na ng foreshadowing ng gagawin ng Panginoong Hesus na para sa ating na mga makasalanan. Mula Genesis hanggang sa mga sumusunod, may mga foreshadowing ng gagawin ng Panginoong Hesus at na isa katuparan nga. Nakita ng maraming tao ang pagtupad ng Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako. Na tayo naman din ang nakikinabang ngayon. Dahil sa pagtupad ng pangako ng Panginoon, tayo ngayon ay naligtas sa walang hanggang kapahamakan. Na-restore yung ating relasyon sa Panginoon. Ngayon, meron tayong uling connection. Pinangako yan ng Panginoon na pangyari nga naman. Kaya patunay lang na talagang gagawin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Ngayon, dun tayo sa unang Korinto chapter 1 verse 8 to 9. Punta po tayo dito. 1 Corinthians chapter 1 verse 8 to 9. May mga katulad na banggit po kanina nung umpisa, no, may mga tao na kailangan ay inisip nila na hindi ako pwedeng gumawa ng kalokohan, kailangan ayusin ko, no, yung aking relasyon dun sa nangako para talagang siguraduhin niya na siya ay tutupad dun sa kanyang pangako. May ganoon tayong kaisipan. Nung lumang tipan, ang laging binabanggit sa kautusan ng Panginoon in a sense ay gawin mo ito para maging ganito. No? Ganun lahat yung kautusan ng Panginoon at yun nga yung ginagawa ng mga tao. No, nung panahon ng lumang tipan, nung sila'y nasa ilang, at kahit nung panahon na sila'y wala na sa ilang. At yung ganong klaseng kaisipan ay na-adapt rin nating mga Pilipino at iba pang mga tao na kailangan ay gawin mo ito, no, para mapangyari ito. Sa topic natin ngayon, kailangan magawa mo ito, maging ganito,
may isakatuparan mo to para may isakatuparan yung pangako na iyong inaasahan. Ang natatakot tayo na talagang natatakot tayo dahil baka mamaya sa isang maling gawa natin ay masira lahat yung pangako ng Panginoon. Yung isang pagkakasala na magagawa natin, na kung makagawa man tayo ay magdulot ng hindi pagtupad na ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Pero alam niyo mga kapatid, bago pa mapangyari yan, meron nang ipinangako ang Panginoon sa atin. Unang Korinto chapter 1 verse 8 to 9. Sabi dito, He will keep you strong to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God who has called you into fellowship with His Son Jesus Christ our Lord is faithful. Sabi dun, He will keep you strong to the end. Pananatiliin kanyang matatag, no, hanggang sa katapusan. Ibig sabihin nun mga kapatid, kung nag-aalala ka na baka magkasala ako bukas, ganito, no, ang Panginoon ay He is faithful enough to keep you strong. He is faithful, mas tapat ang Panginoon para panatilian kanyang matatag hanggang sa katapusan. Kaya niyang panatiliin yung iyong katatagan sa espiritual para hindi ka magkasala hanggang sa katapusan. Meron pa isa eh. Ikalawang Korinto chapter 1 verse 21 to 22. Punta po tayo doon. Ikalawang Korinto, 2 Corinthians, basahin ko sa English ha. 2 Corinthians 1, 21 to 22. Makita natin yung verse na ito, talagang nagbubura ng ng pagdududa, no? sa atin sa Panginoon. Kasi hindi mo na makikita yung iyong sariling kakayanan eh. Pero kung naiintindihan natin yung kaligtasan natin sa Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa atin, nawawala yung lahat ng ating mga self-doubt. May mga Kristiyano na kahit alam nilang sila'y ligtas, sila'y binago ng Panginoon, nagdududa pa rin sa sarili, baka mamaya makasuway ako sa Panginoon, baka mamaya hindi ko rin naman kayanin, hindi ako makasunod, hindi ako mapanampalataya, hindi ako umasa ng lubusan sa Panginoon, baka mamaya umasa rin ako sa aking sarili. May mga ganong doubt eh, kaya yung doubt na yun magdudulot din sa tao na sa Kristiyano na pag hindi ko ito nagawa, hindi natutuparin ng Panginoon ang aking pangako. 2 Corinthians 1, 21 to 22. Sabi dito, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Sabi doon, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Ang Diyos na makagawa sa atin, He is able to make us stand. Sabi ni Apostol Pablo, ako tapos kayo, no? Kaya niya tayong panatiliing matatag, no? Standing firm in Christ. Sabi pa dito, He anointed us, set us His seal of ownership on us. Talaga yung banal na Espiritu na nasa sa atin, ang naging tanda na talagang tutuparin niya yung kanyang pangako, no? At tayo'y mananatili sa Panginoon. At yung ganda dito sa dulo, guaranteeing what is to come. Yung banal na Espiritu na nasa sa atin, bukod sa Panginoon na nananatiling tapat, ang banal na Espiritu na binigkalob sa atin ng Panginoon na nasa sa atin, ang garansya na matatanggap natin yung lahat ng paparating pa, mga hinanda pa ng Panginoon. Bukod sa pinangako ng Panginoon na kaya kanyang panatilihin, no? Na matatag, na matibay sa Diyos, sa Kanya, sa Panginoong Jesus. Binigay niya pa yung tanda na matatanggap mo yung lahat ng lahat ng ipinanda ng Panginoon para sa iyo. Nasa sa atin yung tanda. No? Bukod sa tanda na tayo ay sa Panginoon, na tanda ng ating kaligtasan, binigay niya yung tanda na yung lahat ng ibibigay, guaranteeing, no, what is to come. Ginagarantiya ng Panginoon yung lahat ng mga hinanda ng Panginoon ay matatanggap natin. Nasa sa loob natin ang guarantee, mga kapatid. Bago pa man tayo na magduda at magduda sa ating sarili na baka magkasala o ganyan, pinangako na agad ng Panginoon at sinabi na niya na kaya kanyang ingatan na manatiling matatag. Kaya kanyang panatiliin sa kanyang kawan. May mga tanong noon na kumalat nung nagpapaumpisa tayo sa Taiwan. Pastor Paul ay doon sa Taiwan, sa area ng main church, maraming nagtatanong sa mga kapwa natin Pilipino, pag ikaw ay namatay, no, at
ay kapag ikaw ay 10 taon na naging Kristiyano, no, naging tapat ka, pero bigla ka nagkasala at bigla ka namatay, saan ka mapupunta? No? Tinuturo natin sa atin ng salita ng Diyos at binaliwanag ito ng Pastor Paul. Kung gusto niya makita pa yung turo na iyon, nandun po yun sa YouTube ng Pag-aaral ng Salita ng Diyos, YouTube channel. Ang title po nun ay mga katanungan patungkol sa kaligtasan, kung di ko nagkakamali. Sabi doon, mali yung tanong eh. No? Kasi sinasabi ng salita ng Diyos na sinisigurado niya na hanggang sa bago ka malagutan ng hinang o kaya bago pa man bumalik ang Panginoon, no, papanatiliin kanyang tapat sa kanya. No? Hindi niya hayaang ikaw ay bumagsak. Sabi po sa Jude, no? For He is able to keep you from falling. No? Siya ay may kakayanan na panatiliin kang hindi bumabagsak. Kaya mga kapatid, bago pa man tayo magduda sa ating sarili, meron na agad na nagsigurado na tayo ay iingatan hanggang sa katapusan. Iingatan niya tayong matibay hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ngayon, isa na iyong sapat na dahilan para mapatunayan na bakit kailangan nating manindigan sa pangako ng Panginoon. Kasi binigay na ng Panginoon ang lahat ng dahilan para tayo ay magtiwala sa kanyang pangako. Ngayon, alam na natin kung bakit tayo kailangang manindigan. Ngayon, paano naman tayo maninindigan sa pangako ng Panginoon? Pasensya na po sa onting overtime, pero malapit na po tayo matapos. Paano tayo maninindigan sa Panginoon? Number 1, ibahin natin yung ating perspective. Yung self-doubt, no? Yung takot na, ay baka hindi to pa rin ang Panginoon, yung kanyang pangako, kasi ito lang ako, baka mamaya hindi ako ka-proud bro, hindi ako deserving ng pangako ng Panginoon. Nakatutok kasi tayo sa sarili pag ganun eh. Kung itutok kaya natin ang ating paningin sa Panginoon, palitan natin yung ating perspective. Wag natin tutukan ang ating sarili, tutukan natin yung nangako sa atin. Amen po ba? Tutukan natin yung nangako sa atin. Actually, pag nakatutok pa tayo sa ating sarili, minsan nagdududa tayo dun sa nangako sa atin. Pag gumagana pa yung ating paningin at nakatutok ito sa ating sarili, gumagana rin yung ating kaisipan na baka hindi naman ito pa rin ng Panginoon, ganyan, hindi naman yan sa katuparan. Ang tagal na, parang wala pa rin nangyayari. Ganun yung mga sinasabi at naiisip ng mga nakatingin sa sarili. Bakit kaya hindi titigan natin ang Panginoon? I-focus natin ang ating paningin sa Panginoon. Siya talagang gagawa at isa sa katuparan ang kanyang mga pangako. Kasi kung nakatingin tayo sa ating sarili, talagang walang mangyayari. Talagang manghihinaan tayo ng loob kasi limitado lang tayo. Pero kung tinitingin tayo doon sa Diyos na walang limitasyon, na siyang tutuparin at tapat na tapat sa kanyang mga pangako, hindi ka mawawalan ng pag-asa. So una, we need to change our perspective. Tumingin tayo sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Pangalawa, magtiwala tayo ng lubusan sa kanyang mga salita. Trust God's word absolutely. 100%. Pagkatiwalaan natin ang salita ng Panginoon. Yung sinabi natin kanina ulit, a promise is only as good as the person who makes it. Kanina bang salita yung pinagkakatiwalaan natin? Salita ba ito ng isang barangay tanod? Salita ba ito ng isang politician? Salita ba ito ng isang makapangyarihang tao? No, hindi. Salita ito ng makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Gumagawa ng mga imposible. Kaya siguradong napakabuting pagkatiwalaan at manangan sa salita ng Diyos. We need to trust God's word absolutely. Pagkatiwalaan, pag sinabi niyang ibibigay ko sa iyo yan, ibibigay ko sa iyo yan. Pag sinabi niyang ililigtas kita, ililigtas kita. Pag sinabi niyang iingatan kita, siguradong iingatan kita. Pag sinabi naman niya na sasamahan kita, I will be with you at the end of age, He will be with you. Sasamahan ka ng Panginoon. Yun ang mga salita na ating dapat pagkatiwalaan sa lahat ng mga salitang maririnig natin at kahit mga bulong ng kaaway at dyablo. Yun ang dapat nating pagkatiwalaan, ang salita at tinig ng Panginoon.
At lagi natin yan nababasa sa Biblia, araw-araw. Lagi natin na naririnig linggo-linggo. No? At kahit araw-araw, naririnig din po natin yan. Yun ang dapat nating pagkatiwalaan. Ang tinig at salita ng Panginoon na siyang sigurado, no? At siyang tunay. Pangatlo, imbis na gumawa tayo ng bagay, no, para tayo ay maging matuwid. Ibahin natin yung ating kaisipan. Maging matuwid lang tayo. Kahapon ako'y nagsalita sa isang gawain dito sa Bulacan, sa DFC Padre Pio, at bago po kami tumanggap ng dahil per Sunday kahapon, bago tumanggap ng communion, binigyan naman ng pagkakataon ng Panginoon na mag-explain muna ulit. Review muna kung paano tayo o ano yung naranasan natin, natanggap natin nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon. May mga Kristiyano pa rin kasi na hanggang ngayon ganito ang kaisipan. Nung ako'y naligtas, kailangan kong gumawa ng kakayahan ng mga bagay na mabubuti para ako'y ituring ng Panginoon ng matuwid. Nung ako'y naligtas, binigyan ako ng kakayanan ng Panginoon, which is true, para makagawa ng matuwid at maging matuwid. Ulitin ko po, may kaisipan na ganito, na binigyan ako ng kakayanan ng Panginoon para gumawa ng mabuti at maging matuwid. Gagawa muna ng mabuti, binigyan ng kakayanan, gagawa ng mabuti para maging matuwid. Pero mga kapatid, ito talaga yung nangyari. Nung tayo ay sumampalataya na sa Panginoon, ito justification ng tawag po natin dito. Nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, yung katuwiran ng Panginoon, at yung ating makasalanang pagkatao o ating mga kasalanan, pagiging hindi matuwid, nagpalit po yan. Dinala ng Panginoon, nung tayo sumampalataya sa Panginoon, dinala ng Panginoon yung ating karumihan. Binigay ng Panginoon yung kanyang pagiging matuwid sa atin, no? At yung ating karumihan at mga kasalanan ay dinala niya sa krus ng Kalbaryo. No? Tinubos niya ang lahat ng iyon. At ngayon, kaya tayo, pag tinitingnan tayo ng Panginoon, dala-dala natin ang katuwiran ng Panginoong Jesus. Pag tinitingnan tayo ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang righteousness na dala-dala natin ay yung righteousness of Christ. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Parang wala kang nagawang mali. Kaya bago ka pa gumawa ng tama, no, bago ka gumawa ng mabubuting bagay, na sa tingin mo ay magiging, na pag ginawa mo yun ay magiging matuwid ka, naging matuwid ka muna bago ka gumawa pa ng mabuting bagay. Ginawa ka munang matuwid ng Panginoon. Tinuring kanyang matuwid, tinuring kanyang walang kapintasan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus bago ka pa man makagawa ng mabuti. Kasabay nun yung banal na Espiritu na nasa sa atin para makagawa pa ng mabuti. Ginawa niya tayong bagong nilalang. No? At yung pagbabago niya sa ating buhay, yung magiging cause noon ay paggawa ng mabuti. Kaya bago ka pa gumawa ng mabuti, matapos mo sabihin, tinatanggap ko po kayo, Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas, ginawa ka niya munang matuwid. Yung ibang tao striving to do righteousness, to be righteous. Tayo, nung sumampalataya tayo sa Panginoon, naging righteous muna tayo bago tayo makagawa ng mabuti. Ganon katindi yung ginawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah. So what should we do? How to stand on the promises of God? Anong dapat natin gawin para manindigan sa pangako ng Panginoon? Panindigan mo, no, yung ginawa ng Panginoon sa iyo. No? Stand on your identity in Christ. You are righteous in Christ. No? Hallelujah. At kung mananatili tayo, yung iba inisip kailangan gawin ko ito para maging katulad ni Kristo. Mga kapatid, ginawa ka ng matuwid at katuwiran ni Kristo ang nasa sa iyo. Maging tulad ka lang talaga ng Panginoon. Don't do, no? Be like Christ. No? And if you are like Christ, automatic na lalabas na sa iyong paggawa ng mabuti. Stand on our identity in Christ, in God. Amen? Mga kapatid, napaka simple lang ng mensahe ng Panginoon ngayon. Bakit kailangan nating tumayo, manindigan sa pangako ng Panginoon? Kasi siya'y tunay na tapat. Sa napakadaming bagay na makikita natin sa mundong ito, walang magiging kasing katapat ng Panginoon. At paano tayo maninindigan sa pangako ng Diyos? Alam natin kung bakit dapat tayo manindigan, paano tayo maninindigan sa pangako ng Panginoon. Manatiling lang tayo sa Diyos. Be like Christ. Magpatuloy lang.
and wait for God's promises to be done. Maghintay tayo. At alam niyo mga kapatid, hindi naman sasayang ang paghihintay natin kasi katulad ng kanina ko pang sinasabi, tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Balikan lang natin yung inawit natin kanina. Sabi dito sa verse 2, standing on the promises that cannot fail. Standing on the promises that cannot fail. Yun yung mga pangako ng Panginoon. Hindi kailanman mabibigo. That is the promises of God. Sabi pa dito sa isa pang verse 5, standing on the promises I cannot fall. Sa paninindigan natin sa pangako ng Panginoon, hindi niya tayo hahayaang bumagsak. Ang dapat lang natin gawin, katulad nung binigay sa atin ng Panginoon, yung Espiritu ay nasa sa atin, listening every moment to the Spirit's call. Makinig lang palagi sa udyok ng banal na Espiritu. Tapos sabi doon, resting in my Savior as my all in all. No? Sa Kanya mananangan sa ating tagapagligtas. No? Our all in all. Ang lahat-lahat sa atin. No? Sa Kanya tayo mananangan, standing on the promises of God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, napakabuti, napakaganda na manangan sa pangako ng Panginoon. Salamat sa mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Mapaalalahanan tayo na napakabuting manangan at manindigan sa pangako ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, kung mayroong pangakong binitawan ng Panginoon sa inyo at parang hindi pa nangyayari, magtiwala lang sa Panginoon. Manatili lang sa Panginoon. Just wait. Isa sa katuparan ng Panginoon yung kanyang mga pangako. Kaya minsan naghihintay tayo ng matagal ay dahil hindi pa ito ang tamang timing. May tamang timing ang Panginoon. Pero hindi porkit matagal ka naghintay ay hindi na mapangyayari. Basta't binitawan ng Panginoon, ito'y mapangyayari. Amen? Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na inyong mga pangako na binigay sa amin, O Diyos, na lagi namin nababasa araw-araw. Inyong sasakatuparan. Na kayo'y Diyos na hindi bumibigo sa lahat ng mga umaasa sa inyo. Na kami, Panginoon, na inyong mga anak, na umaasa na may sakatuparan ng inyong mga pangako sa amin, ay hindi ninyo babaliin, O Diyos. Ito'y inyong tutuparin. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili sa inyo. Manindigan din sa aming pananampalataya. Habang hinihintay namin, Panginoon, ang isa katuparan ng inyong mga pangako, maninindigan din kami at tatayo kami nakatindig, Panginoon, sa pananampalataya at relasyon namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, O Diyos, dahil sa lahat ng alam namin sa mundong ito, lahat ng na-experience namin, wala kaming ibang nakita na katulad ninyo na mananatiling tapat at tunay na tapat sa kanyang mga pangako. Salamat po sa inyo, Panginoon. Nagpapala ko po ang bawat isang naririto. O Diyos, patibayin ninyo po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Na ano man ang mangyari, ano man ang marinig namin, makita namin sa mundong ito, hindi ito magiging alintana sa amin, kundi tututo kami sa inyo, kayo na nangako sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ang inyong mga salita ang manatili sa aming puso't isipan. Kahit kami nag-aaral sa oras na ito, i-meditate pa rin namin ito buong araw, O Diyos, at makapaghayag pa kayo ng mga revelasyon sa aming pag-meditate ng inyong mensahe sa oras na ito. Salamat po sa inyo, aming Ama. Pinupuri po namin kita sa salamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Muli, humingi po ako ng panalangin para sa ating mga missionary sa UAE. Ngayon, ang Pastora Never at Pastor Limuel, nandun sila ngayon para sa mga events at pagdalaw sa mga gawain. At panalangin natin po ang pagkilos ng Panginoon. Ngayon din po, mga kapatid, panalangin niyo po kami na nagsikaso ng papeles sa punta ng Taiwan para maging residente po doon. At unti-unti na po itong kumikilos. At kailangan po namin ng mas marami pang panalangin para sa mga pagpaproseso, pagbibilis ng proseso, at
pag-provide ng Panginoon para sa mga pagpuproseso. Salamat po sa Panginoon at salamat po sa bawat isa. Saan man po kayo naroon, pagpalain po kayo ng Panginoon dito mo sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ang pagpapala at pagsama po ng Panginoon ay sumainyo. To God be all the glory. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory.